Feel mo na rin bang maligo sa dagat? Mag-island hopping o magmuni-muni? Sa overlooking view katulad nito, ang ilan nga nating mga ka-wonder abay nauna na sa pamamasyal sa lugar. Pero bukod sa magandang tanawing nakikita ng mata, may mahiwagang destinasyon din daw rito na piling-pili ang nakakakita. Sa barangay Sukan, Bagamanok, Catanduanes, matatagpuan ang Sitio Palestina. Narito raw ang lagusan para mapasok ang isa umanong mahiwagang kaharian, kung saan matatagpuan ang palasyo ng mga engkanto. Ang mangingisdang si Marlon daw ang magpapatotoo sa kamanghamanghang kwentong ito. Sa Sitio Palestina na lumaki si Marlon, buhay na buhay raw ang kakaibang kwento ng mga matatanda sa kanilang lugar tungkol sa isang mahiwagang lagusan patungo sa ibang mundo na tawagin nila ay Fudyo. Isang araw sa nakalusot sa lagusan, ang Lolo Jesus ni Marlon. Ang aking lolo ay nakapasok na sa palasyo ng mga engkanto. Noong kabataan daw ni Lolo Jesus, habang naglalakad daw ito sa lugar, hindi sinasadyang nakapasok siya sa isang kakaibang mundo na maganda, mapuno, malaengkantadya raw sa hiwaga. Saan ako? Sa palasyong bato raw niya nakita ang reyna ng kaharian na nagngangalang Mososina, na ayon sa kwento-kwento, isang engkanto. Isang napakagandang babae at makapal ang kilay. Bukod kay Mososina, mayroon din daw itim at puting engkanto na naninirahan sa kaharian. Ang mga ito, binibigyan daw siya ng puti at itim na kanin. Ayoko! Pero kahit kailan hindi siya kumain sa dalawang iyon. Nang makalabas si Lolo Jesus sa kaharian ng mga engkanto, kailanman hindi na raw siya nangahas na muling pumasok sa palasyo. Habang nangingisda naman si Marlon sa paligid ng Fudyo, siya mismo hindi nakatakas sa paramdam ng mga elemento. Minsan may nakita akong isang bata na naglalaro dito sa may gilid ng batuan. Hindi ko siya pinansin. Maya-maya, may maluskos na lang sa unahan ko at bigla na lang po nawala. Ang iba naman daw na mangingisda, nakakita umano ng gintong barko. Nakita ko po yung barko, bandang alas 5 ng hapon. Nagtaka siyempre ako. Pero bigla na lang ako umalis na parang natakot na rin ako. Paniniwala pa ng iba, ang gintong barko na ito tagahatid daw ng mga elemento sa kanilang lugar. Mostly, ang may sabi niyan, yung mga parang nagka-campaign ng gabi, yun ang sabi, na may nakikita silang palagi na naka-angkla na barko na pag pinukusan mo siya ng tingin, nawawala. Ang kwentong ito, tugma raw sa alamat ng Sukan na pangalan ng kanilang barangay. Yung sinasabi nila na meron daw barko, kaya naging barangay Sukan, kasi doon daw sumakay yung, sabihin na natin na yung mga tao na hindi nakikita, na sinukahan ang aming lugar nung nakasakay doon sa barko na dito. Gintong barko, palasyong bato, mga engkanto, ano nga ba talaga ang hiwagang bumabalot sa lugar na ito? Noong araw din na yun, binisita ng espiritista na si Damaso ang Fudyo o lagusan ng mga engkanto. Patunay ni kung uyak ka mo. Isa tabi, ato tabi. Ato na ka. Atan ng tinatabi sila ka. Kadako no. Nagaano. Ayan po tabi. Liman po kami mananakit. Ano lang kami. Kwandito sa inyo. Ayon pa sa espiritista na si Damaso, ang mga kinatatakutang engkanto sa palasyo, marunong din daw mangamba. Natatakot sila kasi baka dumating ang panahon, sisirain yung kanilang tirahan.
Kaya sabi ko, hindi naman. Kasi kapag minina daw, lahat ng mag-ano doon, walang matitira. Totoo man o hindi ang umunoy pahiwatig ng mga engkanto, maikokonekta raw ito sa relasyon ng tao at kalikasan. Ayon sa anthropologist mula sa University of the Philippines na si Dr. Nestor Castro, Kadalasan kasi yung mga bagay na hindi natin maipaliwanag scientifically, agad pupunta siya sa mga kapaliwanagan na supernatural. Ganun kasing kalapit ang mga sinaunang Pilipino sa kalikasan. May environmental consciousness ang mga sinaunang Pilipino, pero sa paraang hindi yung Western science as we know, kundi sa paraang mystical. Pero dahil doon, nare-respeto natin ang kalikasan. ang kwento ng hiwaga sa Sitio Palestina, patunay raw sa likasyaman ng lugar. Yan ang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay ng mga tao na naninirahan dito sa isla ng Barangay Sukan. Pagdating sa turismo, hindi pa raw lubusang kilala ang kanilang lugar, kaya nakakadagdag daw interes sa kanila ang mga kwento ng hiwaga. 2003 lang kasi nang unang magkaroon ng kuryente sa kanilang isla. Kaya ngayon pa lang din nasisilayan ang ganda ng Sitio Palestina. Mababait naman ng mga tao rito. Kayo na rin ang makakatuklas kung nakakatakot ba or hindi. Pero for sure, magugustuhan nyo at walang nakakatakot. Dahil ang totoong hiwaga ng lugar, nasa tumitingin yan.